Sa Manila traffic, hindi sapat na marunong ka lang magmaneho. Isang maling galaw mo lang sa EDSA, tapos ka. Bakit maraming nababangga o nadidisgrasya sa Manila? I'm gonna give you 5 tips na pwede mag-save ng buhay mo sa pagmamaneho o pagra-ride dito sa Metro Manila. I've been riding and driving in Metro Manila since 2006 or probably 2005. So that means 19 or 20 years na ako nagmamaneho. And I've been riding since 2019 dito sa Metro Manila. So that means medyo matagal-tagal na ako and kabisado ko na ang galawan ng mga kotse at mga motor. So in this episode, I'll give you 5, so stick around. Sana tapusin niyo yung video na to dahil ito baka po pwedeng makasave o makatulong para maging safe ang riding natin and maybe driving natin. So let's go ahead, okay? Ang una, master the Manila defensive mindset or Metro Manila defensive mindset. So ano ibig sabihin nito? Expect that there are sudden lane changes. Dito mo makikita, and I'm not saying na dito lang, at least dito ko laging nakikita yung mga bigla-bigla na lang nagli-lane change yung motor. Madalas walang signal, bigla na lang. Tapos ito malapit ka sa kanya. Ang mahirap noon pagka medyo mabilis-bilis ka, tapos biglang nag-lane change, patay. Ito napakadalas din nating maobserbahan. Yung mga pedestrian crossing. Minsan kahit na may pedestrian lane, may mga ilang nagmomotor na mabilis pa rin sa halip na mag-minor. Dapat tayo mag-minor pagka nag-approach tayo sa lugar na yan. Recently na may nakita nga ako sa Facebook na nakabangga because ang bilis niya sa pedestrian lane. Palibhasa kasi may inunahan and then may tumatawid dun sa pedestrian lane. Kung minsan walang pedestrian lane pero iba tumatawid na lang basta-basta. Minsan isang nakakainis pa, yung mga iba na tumatawid, kala mo tumatawid sa buwan. Sobrang bagal. Times hindi tumitingin left and right. Parang hindi alam na nasa kalsada. Tapos chill lang. If you are that kind of person, think about this. Paano kung yung isang nagmamaneho sa kalsada, isang nagda-drive or isang nagmomotor, di pa sanay or nagpa-practice pa. Kung nagkamali yon tapos ikaw hindi tumitingin sa daan, patay. Kung nangyari yung ganong senaryo, paano? Sino ang kawawa? Ikaw na tumatawid na parang akala mo mag-isa ka sa mundo. O pwede mong ikamatay yon. Paano kung may nag-overtake sa kanan kaliwa ko, tapos di ka nakita dahil na blind spot, di patay ka. At tayo naman bilang nagmamaneho, syempre, we just be aware na may mga gantong tao. Another thing is, yung mga jeepney, bigla-bigla na lang humihinto. Walang signal, hinto na lang kung saan may pumara na pasahero. Bigla pa rin humihinto. Alam mo yung mabilis na andar niya tapos biglang humihinto. So, kumisan din, nasa gitna mismo, sa inner lane pa humihinto. Ang sama, no? Ang dami kong nakikita ng ganito. Nakakainis. They're not only putting themselves sa kuna, nandadamay pa sila. So sa atin namang mga nagmomotor, ito ang recommendation ko. Always be ready. Always keep your fingers ready to brake. Kumbaga, nakaabang, anticipating na po pwedeng may huminto na lang kaagad or may tumawid na lang kaagad. Like I said sa mga nakaraang vlogs natin, one ability or skill that I learned sa tagalan natin nagmamaneho is the skill of anticipation. Dahil nga sanay ka na sa kalsada, alam mo na kung anong kilos ng mga tao, anong kilos ng mga sasakyan. Nararamdaman mo na to, may gagawin to na hindi ko magugustuhan, na alanganin. So, anticipation, guys. And then, another thing is, always ride with the buffer zone. Have enough distance para huwag ugalihing laging nakatutok sa unahan natin na motor o na kotse. Pagka biglang nag-brake yan, wala ka ng time para mag-react. Be a defensive rider o driver. Number 2, make yourself highly visible. Mga sasakyan ngayon, mga motor ngayon, lalong-lalo na. Dati kasi, hindi pa uso yung mga daytime running light or DRL. Mga motor ngayon, I believe lahat na may DRL and yon syempre naka-on. And also para iwas din tulong na rin yan para iwas sa penalty kasi nanguhuli like on EDSA ng mga ganyang motorista. But yeah, it is very important na naka-on yung ilaw natin to make ourselves visible sa kalye. Makakatulong din kung gagamit tayo ng mga gears na may reflective sticker, especially sa gabi. Yung mga reflectorized na gear natin, mas visible tayo, kita tayo. Kaya ngayon usong-uso ng mga jackets, gloves, even mga pants and as well as mga boots na meron ng reflectorized sticker or whatever to make you look visible pagdating sa kalye, lalo sa gabi. Do some
shoulder check when you're riding especially, no? Doesn't hurt kung paminsan-minsan tumitingin ka sa kaliwat kanan mo to check baka na blind spot ka pagka hindi mo nakita dito sa side mirror mo. Importante niyan check tayo nun para etong reason bakit ko din nasabi sa mga nakaraang vlogs natin lalong-lalo na yung mga nagtutupi. I don't know where you got that guys, pero please don't do that. We are given a motorcycle, nayaran natin ang buong motorsiklo including the side mirrors na dalawa pero tinutupi nila. Unang-una, it doesn't even look good. Yung nakatupi yung dalawa lalo for sport bike, no? Sa mga matatamaan ito, pasensya na. Pag tinupi mo yung side mirror ng isang motor, hindi siya ganun kapogi eh. Ba't nyo ginagawa yan? And plus, it's hazard sa pagmamaneho natin. It's a safety feature. At natin gamitin, ba't natin tinutupi, di ba? Pangit na nga, hindi ka pa safe. Ang ganda-ganda ng side mirror eh. And iba pa nga, nag-upgrade ng side mirror. Naglalagay ng kung ano-anong side mirror. Huwag lang yung maliit. Yung upgrade na downgrade. Hindi ko gets yun. Make sure that the side mirror, kung papalitan nyo man, is something that's big enough. Kaya naman natin ginagawa yung shoulder check kasi kung minsan may bigla-bigla na lang eh. Na hindi mo nakita dito pero nandiyan na pala sa'yo. Bulaga ka tapos nag-veer ka on that direction. Yari, patay. Pangatlo, control your speed. Ito hindi ko gets. Although sinasabi ka naman lagi, being slow always is not also safe. Kasi nga, yung mga times na kailangan mong konting bilisan, lalo pagka flowing traffic, hindi ka naman po pwedeng 1 kilometro ang distance dun sa sinusundan mo. Exact naman yung 1 kilometro but not too far na nakakainis pagka nasa likod ka ng ganong klaseng rider or driver. Diba? Have a enough distance para safe. If in case you need to or break yung nasa harapan mo, at least safe ka pa din. Control your speed. Huwag masyadong mabilis guys. Especially when filtering. I mean, filtering ay naman siya violation kasi filtering ibig sabihin tama ang speed. I believe like 20 to 30 km per hour yata. That's enough para makapag-lane filtering naman tayo. Sa Manila kasi it's medyo normal siya ang filtering because kailangan mo minsan hindi ka po pwedeng nakatumbok lang sa nasa unahan mo eh. Lalo pagka nagmumotor ka, 'di ba? Isa pa to. Don't overtake buses, guys, as much as possible. Kasi yung bus sobrang laki niya. Marami na tayong nakita mga videos na ganyan eh. Umovertake na lang bigla at ang masama pa nun sa kanan umovertake. Overtake nang walang tingin-tingin, hindi sumilip, dire-diretsong overtake, bang. Ayun tuloy, nagbayad ng pagkalaki-laki. Kotse yan. Ano ba yung nakita ko? Lexus pa yata o BMW na car. Patay. Laki-laki ng binayad mo, namiligro pa buhay mo. Ano yun? Kuminsan naisip ko na lang pag nakakita ko ng ganun. Baka siguro nakapanood to ng Fast and Furious movie. Ina-apply yung mga bilis nila Vin Diesel tuloy. Alam niyo yan? Okay lang din naman yung kung may enough space. Medyo okay naman yun, no? Basta may enough space. Hindi yung sudden na mag-change ka ng lane. Kasi na-experience din natin to, may mga buses and jeepneys lalong-lalo na. Sabi ko nga kanina, nagle-lane change na lang bigla. Paano pag lane change na yan, nasabayan mo, ipit ka. May mga buses lalong-lalo na kung minsan hindi ka kita na blind spot ka, yari. In those cases though, pagka ginagawa mo yan, make sure that you make use of your horn din. Tapos hindi ka pa nakalit ng DRL mo. Paano na? No? Ito, pang-apat. Position smartly at intersections. Intersection prone kadalasan to sa aksidente. Maiba ko lang ng konti. May mga iba dyan kasi lalong-lalo na pagka nag-yellow, binibilisan lalo. When you approach the intersection, try din natin na visible tayo. Huwag tayo dun sa blind spot. Try natin na, let's say for example, basta safe naman, hindi yung tipong nangiinis na tutok na dun sa unahan mo na sasakyan. Be in front, basta may space. Kung wala, then, dun ka sa likod. Pero with enough space again. Para kahit paano kita ka. So have that enough space. Pagka nasa unahan ka naman, make sure na may space ka rin na enough kasi kung minsan lalong-lalo na sa mga bagong sasakyan ngayon, iba dyan, tutok, nag-a-alarm yung mga sasakyan and I get that a lot. Sobrang ganito na lang yung distance ng manibela mo doon sa hood ng isang sasakyan. Alam nyo, ang mga nagkokotse din, syempre, gumagastos lalong-lalo na sa napakamahal na sasakyan. Tayo nakamotor naman, parang we are careless na didikit ka na lang ng basta-basta, konting-konti na lang. Kung alam nyo lang guys, ang per panel na pintura, aabutin niya ng mga 5,000, 4,000, 5,000 sa isang maayos na paint job
nabiktima na ako ng maraming beses sa EDSA, pagkagasgas tumakbo, walang laban. Alam niyo nakakainis, eh, itong masyadong dikit, kasi kapag masyadong dikit ka, hindi mo man intensyon na sagiin. Magkamali ka ng konti, madiin mo ng konti sa kanan o sa kaliwa mo, ta's medyo dikit ka, patay, 'di ba? And that could result into something that's even bigger. Anong pupuwedeng mangyari pagka gano'n? Baka pupuwedeng magkainitan pa kayo ng driver. Paano kung medyo mamahaling sasakyan 'yan? Magka-dimple yung sasakyan and it doesn't even matter kung dimple o gasgas, another 5,000 pesos, or pagka medyo mamahalin, mas mahirap na klase ng pintura, it will even probably be more than 10,000 pesos. Kawawa naman yung tao, and syempre pag nangyari yan, iinit ang ulo ng taong naggasgasan mo ng sasakyan o pwedeng mapaaway. Wag naman sana mangyari yung nangyari sa Rizal nung kailan, mabaril ka or what, magkaroon ng road rage. O another thing na kailangan nating ingatan pagdating sa intersection, yung mga nagka-counterflow. May mga rider din, driver na akala mo yung magle-lane change. Eto ka, flowing, maganda yung takbuhan, pero lalawit na yung ulo or lalawit na yung manibela papunta rito sa'yo. Pakadelikado nun. Sa intersection naman, nagka-counterflow dyan, which kakabanas, totoo lang. Also, syempre marami din diyan yung mga nagbi-beating the red lights nga. Yung talagang red na humahabol pa. Alam mo yun, yung minsan red pa pero tumatawid na dahil pag green na. Probably mga 2 seconds pa lang, tatawid na kasi pag green na. Dapat ginagawa natin nun, mag-throttle lang tayo or aandar lang tayo pagka green na. Huwag ka pagka red naman. Kasi pagka may humabol nun, tapos nagtagpo kayo sa gitna, alam na, di ba? Pareho kayo nagmamadali, ang impact niyan matindi. Avoid stopping beside trucks and buses, lalo sa intersection. Pagka na blind spot ka niyan, pagka hindi ka nakita sa side mirror niyan, patay. Sinong kawawa? Truck and bus yan, wala kang kalaban-laban, mapipisa ka diyan. Okay, and number 5 guys, gear up. Well, sa probinsya, marami rin ganito actually. Yung mga hindi nag-gear, hindi nag-helmet. Hindi ko gets talaga dito sa Metro Manila. Nag-uulan din. Hindi ko malaman bakit di tayo nag-gear, hindi tayo nagja-jacket, gloves, lalo sa EDSA. Make sure that meron tayo again helmet. Okay. Syempre gloves. Yung jacket natin hanggat maaari may armor. Lalong-lalo na to sa mga naglo-long ride. Syempre sa gabi, yung mga reflective na vest. Importante yon. Alright. Well, I guess that's it, guys. Yan lang yung mga those are my 5 tips para maging safe sa pagmamaneho sa Metro Manila. We'll have another for province.